Alam niyo po, sagad na yung sistema ng burokrata kapitalismo sa bansa natin. Sagad na yung taong bayan. Dead end na yung sistema eh. So, kaya lilitaw talaga na meron ng pangangailangang palitan. Pag tinignan ho natin yung kasaysayan nung pagpapatalsik ng taong bayan sa mga nagdaang rehimen, klaro kaya nating magpalayas ng presidente. At in fact, dalawang presidente yung pinalayas ng taong bayan. Yung Marcos Sr. at saka yung Estrada. Pero ano yung lesson dyan? Inagaw lang ng mga dynasties, inagaw lang ng mga elitista, yung pagkilos ng taong bayan, and yet sila pa rin yung nasa pwesto, sila talaga yung nagpasasa. Bakit? Kasi nagpalit ka lang ng personality. Yung sistema hindi binabago. So, kaya po ngayon, dahil dead end na yung sistema, hindi nakatanggap-tanggap para sa lahat, may espasyo at may puwang na pag-usapan natin yung papalit, which is yung binabanggit nga ho namin, yung Transition Council, at meron hong mga konkretong proposal na po pwedeng pag-usapan nung iba't ibang grupo at iba't ibang forces na mai-involve sa pagpapalayas, pagpapatalsik kay Marcos at saka kay Sara Duterte. So, yes po, mahirap pa i-pinpoint kung sino-sino yan, pero may criteria naman kung sino-sino yung maaaring pumasok. So, very clear naman ho, paulit-ulit namin sinasabi, ito ay open para sa lahat, pero malinaw dapat yung pamantayan. Ang sino man ay hindi dapat magkaroon, hindi involved sa corruption at hindi involved sa karumal-dumal na paglabag sa karapatang pantao. Tapos po, syempre, dapat salubungin yung programa na po pwedeng pagkaisahan na partikular, makabayan, meron kaming konkretong proposal at pwede pa itong dagdagan na kung sino man yung maaaring mag-improve pa. Basta ang mahalaga, dapat ang anumang mga pagkakaisahan sa Transition Council at hanggang sa dulo sa pagkakaroon ng national election, dapat talaga magtulak ng reforma sa ating mga kababayan. Kasi yun ang matagal natin gustong i-address At yun din yung problema na matagal na inaabandona ng mga nagdaang rehimen hanggang sa kasalukuyan kay Bongbong Marcos. Kaya importante ho talaga na malakas ang boses ng mga batayang sektor na naghihirap sa kasalukuyan. Kasi lahat naman tayo biktima nung kalupitan, nung kabulukan ng burokrata kapitalistang sistema ngayon na kinakatawan mismo ni Bongbong Marcos. So sawang-sawa na ho ang taong bayan, kailangan na natin ng alternative at kailangan natin mag-usap para pamalit. At yun nga kung ano yung sa Transition Council natin mapag-uusapan ng lahat, kung ano yung aabutin natin ng mga kaisahan.